ang nangungunahan. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Well, yan po ay isang testimony po galing sa ibang church. And true to life story na pinagaling po yung kanyang nanay. At siya po'y kalalingan na. Pero alam po ninyo, meron pong isang tao, yung kanyang asawa, it happened na siya po ay bishop or pastor. Or sa ating konteksto, siya po ay DS. And he prayed to God. Sabi ng Lord, hindi ko po kaya mabuhay na wala po yung aking asawa. Pagalingin po ninyo. And napakinggan nyo naman na po yung story. To cut the long story short, ito po, siya po ay gumaling. At nabuhay po yung kanyang, ay yung lalaki nagte-testify, siya po ay anak. Siya'y isinila matapos niya pong matanggap yung kagalingan. Kung hindi po gumaling yung babae, wala pong magte-testify. And yung kanyang nanay na pinalingan ay nabuhay po ng matagal. Kung hindi po ako nagkakamali, no, nabuhay siya ng 90 years. No? Ilan po ba? Amen. Isipin niyo po, isang taong tinalingan po ng medical doctor, and then siya po'y pinayagan at pinahaba ang buhay ng ating Panginoon. God owns everything, He controls everything, at siya po ang may hawak po ng buhay ng sino man. At kaya niyang pahabain ang buhay natin, at kaya niya po itong pagalingin kung merong karamdaman, o kaya niyang gumawa ng himala sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. And even today, ay ang Diyos gumagawa po ng himala sa atin. At tayo nawa ay magtiwala, tayo nawa ay magkaroon ng pananampalataya tulad ng ating mga pag-uusapan ngayong umaga ito. Let's bow our heads, let's pray together, and let's ask the Lord for His presence and understanding sa atin na matanggap natin ang kanyang salita at mangyari sa bawat isa sa atin ang mensahe ng Panginoon. Dakilang Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat, we come to you together. We honor and we worship you, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. We thank you for your goodness and your faithfulness. Salamat po sa mga dalangin po namin na tinugon po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa mga dalangin po namin na hanggang ngayon ay hinihikayan po kaming manalangin upang ang aming mga panalangin ay magkaroon po ng kasagutan. Salamat po sa lakas na binigay mo sa amin. At salamat po sa umagang ito na pinayagan mo kaming makarating upang ikaw ay purihin at sambahin. And we are praying for our brothers and sisters na malayo po sa amin. They are in their vacation. Yung iba po, Panginoon, ay meron po karamdaman at nandoon sa kanilang mahal sa buhay. And they are not able to come to worship with us dahil sila po ay meron mga kamag-anak o mahal sa buhay na nasa hospital, and we are praying for them. In Jesus' name, maranasan po nila ang healing, ang comfort, ang victory sa kanilang pinagdadaanan. And I don't know, Panginoon, yung iba po namin mga kapatiran. Tulungan niyo po ang bawat isa as we meditate your word, speak to us. Lord, mangusap ka, makikinig po kami. Kami po lahat ay yung pong lingkod, mga anak, na nag-aantay ng iyong salita, na maranasan po namin ang himala at ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong ating scripture na pag-uusapan ngayong umagang ito ay meron pong apat na pangyayari kung paano po pinagaling ng ating Panginoon
ibang may sakit. Iba't iba din yung kanilang kaparaanan, paano sila lumapit sa Diyos. No, at sila po ay pinagaling ng Panginoon. Ang title ko po ay kinuha ko po doon sa key verse, verse 17, na sinabi po, no, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias na inalis niya ang ating mga kahinaan at pinagaling ang ating mga karamdaman. Alam niyo po saan po nanggaling po yung kahinaan? Alam niyo po saan nanggaling po yung karamdaman? Pumasok ang lahat ng ito nung ang unang tao sa sanlibutan ay nakagawa ng kasalanan. So ito'y consequence ng ating buhay na malayo sa Diyos. Pero ito po ay tinupad ng Panginoon o inalis ng Panginoon nung siya'y naparito. Kaya sabi po dyan sa pag-usapan po natin, inalis niya. Sino yung niya dyan? Inalis ni Jesus ang ating mga kahinaan. Amen po ba? Amen. Lahat po ng lakay Kristo ay mayroong pagkakataon na maranasan matanggal yung mga kahinaan na siyang pumipigil sa atin. If we will talk about weaknesses or kahinaan, marami yan. No? Siguro sa atin ngayong umaga ito, kung isipin po natin, and we will list down, isulat natin yung mga kahinaan na meron tayo, ang dami niyan. Pero alam niyo po ba na yung kahinaan po na yan ay nais alisin ng Diyos? Gustong tanggalin ng Panginoon sa akin. At gusto niyang mamuhay tayo ng malaya. No? Gusto niya tayong maging kagamit-gamit or yung buhay natin ay maging mabunga. Maraming mga bagay sa atin ay nagpapahina sa atin. No? Yung pumipigil sa atin. Yung bang kaya ng iba, pero ikaw di mo kaya. No? Kasi hindi mo nakifeel na ito ay magagawa mo, hindi mo ramdam or nakikita mo yung iyong kakulangan, ito ka lang at ito yung dapat gawin. Kaya pinanghihinaan tayo ng loob. No? Meron po ako na-meet this week, sabi ko sa kanya, yung dahilan kung bakit minsan mahina yung kalooban kasi wala kang masasandalan. Sino po sa inyong gano'n? No? Palaging umaatras. Palaging po, ay hindi ko kaya yan. Kasi wala kang masasandalan. No? Wala kang pwedeng pagtiwalaan na tao na masasabi mo sa iyong sarili na pag ako bumagsak, sasaluhin niya ako. O wala kang isang tao na pwedeng masabi na matibay na hindi ako babagsak kasi nandyan siya para sa akin. Andiyan po kayo? Kaya minsan yung bunga ng ating kahinaan kasi wala tayong sandalan. Wala tayong sandigan. Pero importante, ano po, kung meron po tayong pwedeng sandalan o sandigan o pwedeng sandungan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Nalala niyo po yung kantang Liling? No, medyo matagal na namin hindi naawit, pero yung awit din po na ito ay napakaganda ng mensahe. No? Na itago tayo ng Panginoon sa lilim ng kanyang presensya. At kung tayo man ay nanghihina, pwede tayong sumandal sa kanya, sumantig sa kanya, kaya naman ipagkatiwala yung bigat ng ating pinagdadaanan. Hindi lang kahinaan. If we will talk about sickness, yung karamdaman, pag sinabi natin karamdaman, alam niyo po, kaya mong gawin ang isang bagay, pero pag dumating sa iyo yan, nalilimitahan ka dahil sa mga karamdaman o sakit na ito. Halimbawa lang, malakas ka naman, magaling ka naman, you are able, kaya-kaya mo isang bagay, pero pag dumating yung sakit na yan, yan din po ang isang bagay na pipigil sa iyo para ma-accomplish ang isang bagay. Ano po kayo? Nasubukan niyo na po mag-sakit? Na dahil ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, may mga bagay na hindi mo kayang magawa at nalilimitahan ang iyong kilos o kakayanan dahil doon. At ayaw natin mangyari yun. Tama po ba? Sino po gusto magkasakit dito? Wala naman po, di po ba?
No? And then meron po sa atin po na may mga karamdaman na parang tinanggap na lang. Sige, eto na siguro yung aking kapalaran. Pero kung ganito na yan, sana wala po, ano? Sige, ito na siguro yung aking kahinaan, hindi na siguro ko lalakas dito. Sige, ito na siguro yung aking hangganan. No? Alam niyo po, marami sa Bible po ang hindi tinanggap yung kanilang kalagayan. Kung isisihin po natin po yung ating illustration, lumubos time po natin, magkwentuhan na lang po tayo dito, pero lumubos time natin, hindi na natin mapunta niyan. Pero gusto kong ituro sa inyo itong apat na to. Pero gusto ko lamang po, isa sa mga taong hindi tumanggap ng kanyang karamdaman ng tanging sa buhay ay walang iba kundi si Hezekiah. Have you remember the life of Hezekiah? He's a king. Siya po ay isang haring namuhay ng matuwid sa Panginoon. Nagkaroon po siya ng taning. Tinaningan po hindi ng doktor yung kanyang buhay, kundi mismo ang sino po? Sino nagtaning sa kanya? Si Lord. Ang Diyos mismo. Inutusan si Propeta Isaiah, sabihin mo kay King Hezekiah na siya'y mamamatay na. I-ready niya yung kanyang kingdom. Kumbaga, iayos mo na, yung turnover, iayos mo na, dahil ikaw ay mamamatay sa iyong sakit. Anong ginawa mo ni Hezekiah? Ha? Nagmukmuk na lang? Anong ginawa ni Hezekiah? Nagmukmuk na lang, nalungkot na lang? Hindi po. Nung natanggap niya yung mensahe mula sa propeta ng Diyos, no, siya po ay bumarap sa isang pader. Hindi ko alam kung anong klaseng pader yun, pero sa Jerusalem, meron po silang wailing wall, tinatawag na doon sila nananalangin sa pader po na yun. At bumarap po siya sa pader, at siya po ay nanalangin na matindi at ng buong kapaitan at humihingi sa Panginoon. Lord, sabi niya, naglingkod ako sa iyo ng tapat. Lord, ginawa ko ito. Lord, ginawa ko ito mabuti. Pagalingin niyo po ako. Hindi niya tinanggap. Ano po kayo? Kamusta po kayo ngayong umagang ito? Tinanggap mo na lang yung kahinaan natin? O tinanggap mo na lang yung kahinaan mo? Tinanggap mo na lang yung sakit mo? O ikaw ay lumalaban? Ano? Lord, pagalingin mo po ako. Are you in? Or meron kang mahal sa buhay na may sakit na ikaw po yung lumalaban para sa kanya. Yung sakit hindi galing kay Lord yan. Yan po ay consequence ng ating pong mga pagkakasala. Consequence ng ating ginawa. Maaaring hindi ikaw yung gumawa. Kasi pumasok yung sakit, yung karamdaman, yung kahinaan, wala pa tayo. Di pa tayo pinapanganak, nandiyan na yun. So, nung pinanganak tayo, nandiyan na. Kaya nung tumating yan sa buhay natin, no, hindi natin po pwedeng sabihin dahil lang sa atin. Kundi dahil din sa kasalanan ng una pa. Pero hindi natin dapat tanggapin. Kasi mayroong offer ang Lord. Sabi niya, siya'y nag-aalis ng kahinaan at siya'y nagpapagaling ng karamdaman. Kung nangyayari yung himala dati, pwede pa rin mangyari ngayon. Kung ang Panginoon nakapagpagaling sa lumang tipan, kung si Jesus, kung siya ay dumating, nakapagpagaling ng iba't ibang karamdaman, and even today, sabi niyo nga po, even today. Ano natin masabi yun? Kasi maraming testimony ng kagalingan ng Panginoon. Isa po yung pinanood natin kanina. Hindi naman po yan nakatala sa Biblia, kundi yan ay buhay na patotoo ng isang taong naglingkod sa Diyos. Ano sabi sa kanya? Paano daw gagaling yung asawa niya? Ano ba? Naintindihan niyo ba yung kwento? Ha? Ano daw? Meron daw babaeng nasa mental hospital, hindi ko alam kung siya isang retarded. Pero sinabi sa kanya, kumuha ka ng tubig, kumuha ka ng bato, lagay mo sa tubig, ipag-pray mo yung tubig na yun, ibigay mo sa asawa mo, at yung asawa mo, gagaling.
Sabihin sa iyo, gagawin mo? Siyempre hindi, tama? Pero yung pastor, sabi niya, ginawa niya literally. Bakit? Una-una, sabi niya, nung nag-uusap na sila magtatay, tatay, bakit mo ginawa? Sabi niya, una, desperado na ako. Di ba pag desperado ka na, lahat gagawin mo? Pangalawa, sabi niya gano'n, I feel the Spirit of God. Nararamdaman ko ang pangungusap ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Importante yun. No? Na bagamat ikaw ay desperate na, desperado na, alam mo kanino ka tatawag. Amen po ba? Si Hezekiah ganun din. Ito, pag-usapan po natin. No? Let's point out number one feeling dito sa ating scripture ngayong umagang ito. Matthew chapter 8, verses 1 to 4. Sabi po diyan, pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. By the way, itong scripture po na ito po ay pagtuturo o matapos magturo ng Panginoon doon sa bundok. Na kung saan itinuro niya po ang mga pamantayan sa kanyang kaharian. Dahil tinuro yung beatitude, itinuro yung mga bagay na nilinaw niya yung kautusan ng Panginoon, tinuro yung panalangin, pag-aayuno, itinuro yung pagpapatawad, itinuro ng Panginoon yung panunumpa, yung pangangalu niya, etc. And then sabi po ng Panginoon, sa bandang huli ng kanyang pagtuturo, yung nananampalataya at gumagawa doon sa kanyang sinasabi, yun ay patibay katulad ng isang tao nagtayo ng bakay sa ibabaw ng mundo. And after that, ang Panginoon Isus ay bumaba mula sa mundo. Ayan nga, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais ko. Maging malinis ka, gumaling at luminis nga agad ang ketungin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari, pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Ano pong kaiba sa kwento? Ano pong kaiba sa kwento? Hello? Anong kaiba sa kwento? Anong kakaiba po sa kwento? Importante po, no? Pag binabasa natin, intindihin natin mabuti. Naging common na ba yan sa inyo? Hindi nyo nararamdam? Anong kaiba sa kwento? Anyone? Ha? Not yet. Wala pa yung Romano dyan. Yung may ketong to. Yung first na may sakit. Yung second yung sinasabi ni Kier. Ako, Pastor, kapag nagkaiba po niya, pagkatapos ng pagaling ni Jesus, pinapunta niya sa pare, tapos pinag-aalay niya sa katulad niya. Mag-ahandog. Okay, normal yun sa kanila. Kapag gumagaling, nag-aalay. Ano kayo ba sa kwento? Bumalik agad siya. Ha? Bumalik agad? Bumalik agad siya kay Jesus at nagpasalamat. Iba po yung kwento rin. Yung 10 lepers yung sinasabi ni Ate Lord. Okay, going back, context ng story natin. Anong kaiba? Yes. Sa kwento po natin po, sir, parang sa Jesus po nagsabi. Tapos sa kwento po na isa, parang kinaan sa parang Ewan ko saan nagkagaling si Nicole. Parang meron sa comparison. May pang scripture kung binasa. Dito lang. Okay? Ano kayo sa kwento? Maraming kaiba dyan. Hello? Unang-una, kakaiba sa kwento, no, yung ketongin nakalapit kay Jesus.
bawal lumapit ang isang pitonging tao sa crowd, lalo na sa tagapagturo. Okay, pangalawang kaiba. Paano nagkaroon yung kitungin ng pananalig kay Jesus? Napansin niyo ba yun? Paano nagkaroon ng pananalig yung isang kitungin kay Jesus, yung mga kitungin ay hiwalay sila? Isipin niyo po, ang may ketong noong unang panahon, bawal makihalubilo. Meron silang lugar kung saan doon lang sila dapat. Bawal silang pumunta sa crowd. Bakit? Nakakahawa yung kanilang sakit. Yung unang kaiba, paano siya nakalapit? Kasi bago pa makalapit yung kitungin, babatuhin na yan ng mga tao. Pangalawa, yung kaiba dyan, paano nagkaroon ng pananampalataya kung may kitungin? Pangatlo, nakakaiba, hinawakan siya ni Jesus. Andiyan po kayo? Bawal hawakan ng isang taong malinis ang may ketong. Hey. Nakita niyo na po. Isipin po natin yung kalagayan ng tao ito. And sometimes, yung kalagayan niya na may ketong, no? Minsan kalagayan din natin. Na meron kang kalagayan sa iyong buhay na ikaw lang ang nakakaalam. Hindi mo may pagsabi, hindi mo may kwento, hindi mo mailapit sa kanino man. Pero pwede kay Lord. Andiyan po kayo? Pwede kay Lord. Pangalawa, hindi mo masabi yung iyong karamdaman o yung iyong kalagayan sa ibang tao kasi baka husgahan ka. Kasi baka pandirihan ka, baka sabihin sa'yo, ano ka ba naman? Kristiyano ka ba? Ano ka ba naman? Leader ka ba? Ano ka ba naman? Ganito ka pa man din. Pero pwede kay Lord. Andiyan po kayo. Pag inilapit mo sa Panginoon, hindi ka huhusgahan. Ikaw ay dadamayan niya, ikaw ay ipaparamdam niya yung kanyang malasakit, yung kanyang concern, yung kanyang paghawak sa iyo. Bakit? Kasi ang Panginoon, ay mahabaging Diyos. Bukod siya ay may kapangyarihang magpagaling, siya ay mahabagin at maibigin. Kaya titignan natin mabuti, paano kaya nagkaroon ng pananampalataya yung isang kitungin? Samantalang wala siyang pagkakataon makinig, malapit doon sa Panginoon. Kumbaga sila ay cast out, hindi sila mag-evangelize doon, walang pupunta roon para mag-evangelize, walang pupunta roon para ipakilala si Jesus sa kanila. How come na itong kitungin po na ito ay meron pong naging pananampalataya sa Panginoon? Balikan po natin. Hindi si Jesus ang lumapit sa kitungin, kundi lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, he addressed the Lord Jesus Christ as Panginoon. And then, he acknowledged the Lord Jesus Christ na siya'y nagpapagaling. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawa malinis. Yun yung kanyang pananampalataya. At yan din po ay nahanap po ng Lord sa atin. Yung pananampalatayang tunay. Yung genuine. Yung kahit napigilan ka, gagawin ko pa rin kasi alam mo, ito ay sa Panginoon. Amen po ba? Sino po sa inyong meron dito? Alam mo yung tama, alam mo yung matuwid, gagawin mo yan kahit na walang sumusunod. Gagawin mo yan kahit na walang nakakapansin. Gagawin mo yan kasi alam mo, ang audience mo ay walang iba, kundi si Jesus. You will stand in the truth. You will stand in right thing sa iyong buhay. Hindi ka gagaya sa ibang mga tao. Bakit alam mo na ito ay tama? Lumapit po yung kitungin sa Panginoon na meron kong pananampalataya siya'y mapapagaling. At hindi po siya nabigo sapagkat bukod sa kanyang kagalingan, nadama niya po yung malasakit at pagmamahal ng Panginoon. Imagine mo, meron kang sakit na nakakahawak, pinandidirihan ka ng lahat, pero si Jesus, hahawakan ka.
At saka po, walang bagay na hindi kayang hindi ko alam yung term. Pero walang bagay sa buhay natin na magsasabi na hindi tayo kayang abutin ng Diyos o hindi tayo kayang puntahan ng Diyos o hindi niya tayo kayang hawakan. Kahit gaano tayo kadumi, hahawakan tayo ng Diyos kung meron tayong pagpapakumbaba at pananampalataya sa Kanya. At saka po, kapitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, makaalad ka, andito ka ngayon. Amen po ba? No? Lumuhod yung lalaki. Pinagaling po ng Panginoon. In fact, dito sa pangalawa natin pag-uusapan, pwede naman palang sabihin lang ni Jesus yung salita kahit malayo siya. Gagaling din. Bakit di niya ginawa sa pitungin? Pwede naman palang sabihin ni Jesus, sabi niya, lumayo ka, iketong ka, kaya kitang pagalingin dyan sa kinalalagyan mo. Nakuha niyo po yun? Pansinin niyo po yung pangalawa natin pag-uusapan. Pero, hindi nangyari yun, kundi ang ginawa ni Jesus, yung lumuhod siya, lumapit siya, tinawakan. Siguro, kinakain niya. Sabi niya, sabi ng Panginoon, nais ko. Gagaling ka. Amen? Pangalawa, tignan po natin. Verse 5. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng buong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado, siya po ay nakaratay sa bahay at luphang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Again, meron pong isang may sakit, hindi siya makalapit sa Panginoon, pero may isang tao na merong pananalig kay Jesus ang lumapit para doon sa may sakit. Anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon? Ginagawa natin yun pag nagpipray tayo. Anong tawag doon? Ha? Nakasama? Intercession. You intercede. Diba? Bakit tayo humihingi ng prayer sa iba? Pag-pray naman po kami. Diba? Nakikita ko sa mga post this week, ang dami niya. Diba? May post si Johan, may post si Bags, may post si Ren. Pag-pray niyo po. Bakit importante yun? Bakit? Kasi may tiwala tayo ng Importante yung mga tao na kapaligid sa iyo. Na kung sila'y may tiwala sa Panginoon, pwede silang lumapit para sa iyo na ikaw yung nangangailangan. Para yung baby. Makapag-pray ba yung baby? No? Siguro yung iyak ng sanggol, no? Naririnig ng Panginoon. Kasi yung iyak ay parang may pananalangin. Diba? Yung mga comatose. Sabi ng science, sila po ay mayroon ding, ano ba tawag dito? Malay. Malay. Merong conscious, ano ba tawag doon? Gising yung kanilang consciousness. Kaso lang wala silang malay. Pero pwede sila mag-pray in their mind. No? Pero alam niyo po, napaka-importante na mayroon pong mga tao sa iyong paligid na sila yung lumalapit para sa iyo. Ano? Para ikaw ay pagalingin ng Panginoon, and they are interceding or they are making intercession for you para ang Panginoon abutin ka at pagalingin ka. Hello? Andyan po kayo. Kaya sinabi po nung opisyal ng Romano, sabi niya, nakaratay po doon sa aking bahay, sabi niya, at lubang nahihirapan yung aking katulong. Sabi po ni Jesus, pupunta ako doon. Okay? Pupunta ako doon. Ayun. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Basahin ko muna, verse 8. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno
at may nasasakupan ding kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pupunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun. Next. Tuloy. Namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. So anong obvious na kakaiba? Anong obvious na kakaiba? Yung pananampalataya ng Ang tatay ng bata. isang opisyal na Romano. Hindi yung pananampalataya ng may sakit, kundi yung opisyal na lumapit sa Panginoon. May kakaiba ka bang pananampalataya? Meron ka bang ganito malaking pananampalataya sa Panginoon? Tuloy natin, verse 11. Tandaan ninyo, sabi niya, marami ang darating buwan sa silangan at sa kanluran at tutulog sa pagkasalang ni ng Abraham, Isaac at ako sa kaharian ng langit. Ngunit, ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay natatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hiniling ko ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Kapangyarihan ng Diyos, of course. Pero ang hinahantay ng Panginoon, yung pananampalataya ng lumalapit sa Kanya. Yung pangalawang story po, merong lumapit uli kay Jesus. Wala siyang sakit, pero ang may sakit, yung kanyang katulong. Inilapit niya ito ng may buong pananalig sa Panginoon na siya ay kayang pagalingin. Nung sinabi ni Jesus, pupunta ako doon. Sabi po nung kapitan kay Jesus, Lord, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. He acknowledged himself kahit siya isang kapitan Romano at mataas yung kanyang kalagayan. He acknowledged himself before the Lord na hindi siya karapat-dapat. Lord, hindi po karapat-dapat pagalingin, pupuntahan pa ninyo. Hindi po karapat-dapat na dalawin niyo pa ako. No? Kundi, sabi niya, sabihin niyo na lang. Puntahan, sabi ng kapitan, ako din po ay meron pong nasasakupan, meron po akong mga tauhan, kung sasabihin ko, pumunta ka dito, pumupunta siya. Pag sinasabi ko, pumunta ka doon, sumusunod din. Anong gusto niyang sabihin? By this command, pwedeng mangyari yung utos ng Panginoon. So pwede naman pala. Ano po kayo? Pwede naman pala malayo. Bakit yung kitungin, hikuin pa? Naisip niyo po yun? Ano po nabili niyo? Kanina pinag-usapan natin kitungin, parang normal lang para sa atin o sa inyo, noon na hinipo ni Jesus yun. Hindi po normal yun. No? Nung may COVID time, at nabalitaan niyo kung may COVID, ayaw niyo po lapitan. Magaling na nga, ayaw ka din. Salamat sa Panginoon, gumaling ako kumakamay kayo sa akin. Di ba? Nung COVID time, nakakahawa yung sakit. Ayaw natin lapitan. No? Ayaw natin puntahan. Bawal. Di ba? Higit po yun sa keto. Pero alam niyo po, si Jesus, hinawakan siya. Ito namang isa, gustong lapitan ng Panginoon, sabi ng kapitan, Lord, hindi ako karapat-dapat, sabihin mo na lang. So, pwede pong pagalingin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita at paghipo. Amen? Kung kaya po ng Diyos gawin ito, magagawa niya po ito sa inyo sa araw po na ito. May mga pagkakataon sa buhay po natin naman na meron pong mga nakakaalam ng ating kalagayan. Importante, yung ating mga napagsasabihan ng mga kabigatan natin sa buhay ay malapit sa Diyos. Hindi kanya ikukwento sa iba, hindi kanya sisiraan, kundi ikukwento niya sa Panginoon. Sino kaibigan mo? Sino malapit sa iyo?
Sino yung mga napagbubuhusan mo ng iyong kalagayan? Sino yung pwede mong kwentuhan kung ano nangyayari sa iyo? According to 1 Corinthians, sabi po doon, bad companies corrupt good character. Kung meron kang masamang mga kasama o kaibigan, tignan mo, ikaw din malalayo sa Panginoon. Pero kung meron kang matuwid na kaibigan, makadiyos na kaibigan, katulad nito, hello, kung pwede kang ilapit sa Panginoon at ikaw ay mapapabuti. No? Kaya importante sa atin, yung mga nakapaligid sa atin, mga mananampalataya atin. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman o ng pagkukulang at pangailangan, meron magpipray para sa iyo. So my question is, kamusta ka? Kamusta tayo? Meron bang mga tao sa paligid mo na kapag ikaw ay nangailangan, iluluhod ka nila? Ito po kayo? Parang wala na kayong maamin. Pero, ayun ko ba? Amen. Meron tayong mga kaibigan o kakilala, mahal sa buhay, na kapag meron tayong karamdaman, iluluhod tayo sa Panginoon. Ilalapit tayo sa Panginoon. Pangatlo, 13. Pangatlong pinagaling ng Panginoon, next. Verse 14. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito at nakaratay at nilalagnan. Aksidente ba? Na itong chapter 8 po na to, lahat may sakit? Napansin niyo ba yun? Ha? Aksidente ba na lahat ng itong nakasulat dito sa chapter 8? Bakit Lord lahat may sakit? May keto, then nakaratay o paralisado, ito naman po nilalagnan. Diba saan pumunta ang Lord may sakit? Pero napakagandang ginawa ng Lord sa lahat ng kanyang dinaanan, lahat gumaling. Okay? Pag-usapan natin, sabi po dito, nakaratay at nilalagnan. Hindi siya lumapit, walang nakiusap para sa kanya, pero nakita ng Panginoon. Hello? Anong nakita ni Lord sa kanya? Magtatanong na naman ako. Tuloy natin ha. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat ito, bumangon ng babae at naglingkod kay Jesus. Anong nakita ng Panginoon sa kanya? Hindi siya humingi ng kagalingan, walang lumapit para sa kanya, katulad ng pangalawa natin pinag-usapan, para siya pagalingin. Kahit si Pedro, na kanyang son-in-law, nakita ni Pedro paano pagalingin ni Jesus yung may keto, paano pagalingin ni Jesus yung katulong ng Kapitang Romano, nakita ni Pedro. Pero nung pagpasok sa bahay ni Jesus at nandoon yung biral ni Pedro na may sakit, hindi hiniling ni Pedro kay Jesus, Lord, pagalingin mo naman yung biral ko. Siguro nag-away silang dalawa, ano? Joke lang. Hindi ko alam bakit, pero hindi hiningi ni Pedro. Yun ang point ko. Walang humingi. Pero agad hinawakan ni Jesus yung kamay ng babae. Ano tayo ba sa kwento, mga kapatid? Si Jesus ang lumapit. Hindi humingi, pero nalapitan ng Panginoon. No? Kaiba yun Kaiba doon sa una nating pinag-usapan. Pero in fact, yung paglapit ng Panginoon ay hindi na rin kaiba. Bakit? Kasi yun ang dahilan bakit siya bumaba para abutin tayo lahat. Amen po ba? Amen. Okay? O, kaiba din yun, pero hindi na rin siya kaiba para sa atin. Ngayon, ang tanong, ano yung naging dahilan ng Panginoon bakit niya pinagaling yung biyanan ni Pedro? Maglilingkod siya sa Panginoon. Ha? Kasi maglilingkod yung babae sa Panginoon. Kasi maglilingkod. Alam po ni Jesus yun? Yes. Because God is all-knowing God. Jesus is all-knowing God. Siya ay Diyos. Bagamat siya'y nagkatawang tao, He is 100% God and 100% human. Alam ni Jesus. Ano po kayo? May mga pagkakataon sa buhay po natin na kahit tayo ay nagkakaroon ng karamdaman at alam ng Diyos na tayo ay maglilingkod, alam ng Diyos
sa Panginoon, siya mismo gagawa ng paraan, gumaling ka lamang. Kapatid, kamusta ka? Yes, nagkakasakit tayo. Pero itong biyanan na ito ni Petro, hindi humingi. Pero nilapitan, hinawakan ng Panginoon at pinagaling kasi alam ng Diyos na siya'y maglilingkod matapos siyang pagalingin. Isang bagay, habang pinag-aaralan ko yung kagalingan, way back siguro mga 5 to 7 years ago, merong isang tao na nagsabi, bakit kita ipag-pray na gumaling sa Panginoon? Meron daw pastor na yan. So, hindi ko na alam kung sino siya. Pagsasabihin niya, kasi gusto ko pang maglingkod sa Diyos, kasi gusto ko pang magpuri sa Panginoon, kasi gusto ko pang makilala ang Panginoon. Pag yun ang sagot niya, ipag-pray ng pastor. Pero pag hindi tama ang sagot niya, ipag-pray ng pastor. No, maintindihan niya, bakit? No, siya kailangan gumaling. Tanong, bakit kailangan natin gumaling? Para saan mo gagamitin yung kagalingan na ibibigay sa iyo ng Panginoon? Yung bang ibibigay niya sa iyo ay ibabalik mo din? O yung ibibigay niya sa iyo, gagamitin mo sa masama? Kaya sa buhay natin, importante po, alam mo, kapag ikaw ay pinagaling, meron tayong nag-testify dito eh. Wala lang siya ngayon eh. Palagi niya sinasabi sa kanyang testimony, mula nung pinagaling ako ng Panginoon, binigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. And kitang-kita naman. Kitang-kita naman. The way na mag-improve yung kanyang spiritual life, the way na itinumit niya yung buhay niya sa Panginoon, hindi niya kaya yung ginagawa niya ngayon, pero ginagawa niya para kay Lord. Kaya kapatid, importante yun. Ilaban mo. Naalala ko po, nung meron kong bagyo, ano ba yung bagyo na yun? Yung kanina na yun, hindi ko makalimutan. So, galing kami sa Morong, 4 kami. Hindi nga kami halos makauwi kasi natrap kami ng baha. Pero sabi ko, Lord, kailangan po namin makauwi. Please, gumawa po kayo ng paraan, makauwi po kami. Pero masama na yung kalagayan ko sa sasakyan pa lang, nangangatog na ako, mahina talaga ako. And then, to cut the long story short, nalagpasan namin yung mataas na baha sa Marikina, nakapunta kami dyan, pero dito hindi kami makatawid. Baha dyan, baha dito. Lord, sabi ko, bigyan mo ko ng wisdom, paano ako makakauwi? Naisip ko po yung LRT. Sumakay kami, akay-akay ako ni Jay. Si Jay na hindi ko alam kapag nahimatay ako kung anong gagawin niya. Imagine niyo po yun, kailangan maiwan ni Joshua doon sa sasakyan kasi siya lang marunong mag-drive. Kasi Joshua, pwede kong pagtiwalaan pagdating po sa at may gagawin siya pag nahimatay ako. Sabi ko, sige, Jay, sama tayo. Akayin mo ko hanggang doon. Nakasakay po kami ng LRT, buwaba po kami, tapos baha, lulusong po sa baha. Sabi ko, okay lang. Kaya mo, kaya ko. Sige, lakad kami. Pero iniisip ko din, pag nahimatay ako, ano kaya gagawin ko? Kapatid kong pangalawa, ay pangatlo. Eh, hindi naman po katulad po natin yun, na maayos din po yung medyo, po siya, late yung kanyang improvement. No? Semi, siya? Tawag ito? Autism, parang gano'n. Now, naglakad po kami. To cut the long story short, nakarating po kami dito. Nakita ko yung mga tao. Nahabag ako, sabi ko, Lord, palakasin mo po ako. Hindi po pwedeng may sakit po ako. So agad-agad, wala silang ilaw. Sabi ko, kumuha tayo ng paraan para magkailaw yung lugar. Okay? Mga baterya ng wala yung sasakyan, pero may baterya ng luma, etc. Cut the long story short, nagkailaw. Pati yung motor ni Jordan, naalala ko pa, pinunta niyan sa harapan, magkailaw lang. Salamat sa Panginoon, nagkailaw. Another need. Lord, kailangan po namin ng pagkain. Wala akong pagkain. May bagyo eh. Tapos wala po kaming stock. Pero the Lord provide. Yung gabi po na yon, nagbigay ang Panginoon ng pagkain. And my prayer to God, Lord, sabi ko, hindi po pwedeng may sakit po ako. Tuwing bababa ako, malakas ako, testimony ko yan. Tuwing aakyat ako doon sa may bed, bumabalik yung sakit ko. Pahinga ako. And then pag bumangon ako, pupunta ako sa baba, malakas na naman ako, parang walang sakit. Salamat po sa Panginoon, dahil hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Amen po ba? Amen? Amen. Tandaan niyo po, pag tapos na yung role natin sa mundo na to, uuwi na tayo kay Lord. Ano pang gagawin natin dito? Magpahinga ka na sa Panginoon. Pero kung hindi pa tapos yung role mo dito sa mundo na to, at may gagawin ka pa, at may pinagagawa pa si Lord sa iyo, bubuhayin ka niya at tutuloy
pagpapatuparin mo pa, at gagawin mo pa yung kalooban po ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? At pag ginagamit ka ng Diyos, siya po ang magbibigay ng lakas at ng kagalingan para sa iyo. Amen? Pagpalain po ng Diyos, lahat po ng mga may sakit, pagalingin po ninyo. Alam po ng Panginoon kung sino po ang may hangarin na maglingkod sa Kanya pagkatapos po na makaranas po ng kagalingan. Yung biyanan, nakaranas ng kagalingan, walang humingi. Pero si Lord mismo ang lumapit at tinuwakan at siya'y pinagaling. Last, number 4, and last, but not the least. Verse 16, sabi dito, ng gabing iyon, that night, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian na masamang sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan at pinagaling ang ating mga karamdaman. Comparing doon sa una nating pinag-usapan, sa may Keto, doon sa katulong ng kapitan, at sa biyanan ni Pedro, ang kaiba po dito sa kwento sa panghuli ay ano? O sige, may sinasabihan ng Timothy dyan. Ano pa kaiba? Pa? By His word? Di ba ginawa niya na po yan? Yung pangalawa? Di ba? Sinabi ng Panginoon, sige, gagaling yung iyong katulong. Base sa iyong pananampalataya, by His word, ginawa niya nito. Anong kaiba? Ha? Sino na sa tetano? Sinasabi ng marami. Di ba group ito ngayon? Kanina, isa-isa lang. Ito kaiba to. Grupo sila ngayon. Idinala sa Panginoon na meron po silang pananalig na ang Panginoon ay makapagpapagaling hindi lamang sakit, kahit na yung sinasabihan ng masamang espiritu ay nandurog din. At sa pamamagitan, sabi po dito, hindi ko alam anong ginamit ni Jesus na salita. Pero nung ginamit niya yung salitang ito, isang salita lamang, sila'y pinagaling at pinalayas ang masamang espiritu. Kaya sabi sa 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Naalala ko po, dito po mag-i-end, mga kapatid. Naalala ko po. Meron po isang kwento sa Bible School. Ito po yung kwento ni Kuya Dennis Pagpipenya. Nung sila po yung kabataan at nagkakamp po doon sa Baguio, sa Bible School po natin, meron daw po isang pagkakataon na during the camp, ay meron pong na-demon possess. Sinabihan ng masamang espiritu. And then yung masamang espiritu, from one person to another, and then nagduduplicate. Okay? Kaya, doon sa boys' door, hindi ko maano yung picture sa inyo. May boys' door, may iba't ibang lugar, tapos mayroong ground na malaki, kung saan sila nagtitipon. Meron pong the demon possessed doon, and then pumunta sa ground, then palipat-lipat. Okay? Palipat-lipat. Ang dami pong mga pastor nagpipray, and then nire-review yung spirit. Hindi umaalis. And meron pong isang tao po doon, kung hindi po nagkakamali doon sa kwento ni Kuya Dennis, siya po ay si Dr. La Jolla. Ewan ko kung tama yung story sa akin or pwede namang i-correct yun. Dr. La Jolla is a president of Bible School. Sabi ko dun sa story, si Dr. La Jolla po galing sa labas, nakasasakyan, pagparada po dun sa parking lot, nakita niya nagkakagulo yung mga campers, pati mga pastor. Kasi nga, iba't iba yung mga demon possessed. Pagbaba niya, sabi niya gano'n, ano yan? Wala nang nagsalita kasi alam niya nangyayari. Sabi niya, alis dyan! Lahat po ng mga
mga demon possessed, iniwanan ng evil spirit. Tumbakan sila lahat. And then, naging payapa. Anong lesson doon? Itong presidente po ng Bible School, kilala ng mga evil spirit. Diyan po kayo. Na-observe yung kanyang buhay. No? Kaya in His command, by the authority of the Lord Jesus Christ, umalis yung mga evil spirit. Hindi ko alam anong salita ginamit ni Jesus dito na lahat ng may sakit at kahit po yung evil spirit, gumaling. And it is happening. Nangyayari. Kaya importante sa buhay po natin na meron tayong secret devotion with the Lord, na meron tayong connection kay God na maayos. Sometimes we are struggling. Nag-struggle tayo sa ating spiritual buhay. But deep inside in our hearts, nandoon yung pagnanais, Lord, ibalik ko yung init at yung alap ng aking pananampalataya sa iyo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kalagayan mo. May sakit ka, nananampalay ka, meron kang karamdaman, may struggle ka spiritually, physically, emotionally. Alam mo kung anong kalagayan mo. Pero nasa sa'yo din yung pagnanais na ilapit kay Jesus katulad ng kitungin. Katulad po ng isang kapitan ng Romano, inilapit niya yung kanyang katulong. Ganon din yung mga tao ito na naglapit ng mga tao, Lord, pagalingin po ninyo. Si Lord, nakakaalam ng iyong kalagayan. Pero ang tanong, alam mo din ba ang iyong kalagayan sa umaga nito? Alam mo din ba ang kalagayan ng iyong pamilya? Alam mo din ba ang kalagayan ng iyong mahal sa buhay? If you will not recognize that, hindi ka lalapit sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ko. Lord, restore to me the joy of my salvation. Lord, restore my strength. Gusto kong gamitin para sa inyo. Have you heard? Dito po kayo. Amen. Hindi aksidente naririnig niyo po sa salita ng Diyos. Hindi aksidente, God is calling us this morning. Refocus. I-commit natin kay Panginoon, kay Lord, yung ating buhay. Hindi aksidente naririnig natin mensahe ng Panginoon. Sinasabi ng Lord sa atin, restore, restore. Alam niyo po, napakasarap bumalik doon sa dati mong tagpuan sa Panginoon. And then that place will remind you kung gaano kabuti at katapat po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon this week. Nakabalik po kami ng Bible School. Ako pala. Pero last time na nagpunta po kami doon, hindi ko po naisip na pumunta doon sa dati naming tagpuan ng Panginoon. Pero nung time po na yan, this week lang, sabi ko, Lord, I miss your presence when I'm here. Pumunta po ako sa spot na kung saan lagi kong kinakatagpo ang Panginoon. And then I started to pray. And God reminded me, anak, malayo na pinagdalhan ko sa iyo. Tinawag kita, naalala ko nung nandito ka, nag-struggle ka, sinasabi mo sa akin na hindi ka marunong magsalita. Sinasabi mo sa akin na hindi mo kaya mag-aral dito sa Bible School. Nandito ka sa spot na ito and then you are crying at sinasabi mo sa akin, no, na uuwi ka na lang. Anak, malayo na pinagdalhan ko sa'yo. And you're still here, serving me, serving me. Binigyan kita ng kakayanan, pinayagan kita maglingkod sa akin, binigyan kita ng pamilya, binigyan kita ng mga anak, binigyan kita ng hari-harian, binigay ko sa iyo. Then sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat po. Salamat po. Ibalik mo yung fire, mas mainit pa kaysa dati, ibalik po ninyo. Minsan nawawala yung fire, dahil minsan nakapagod tayo sa paglilingkod. Minsan nawawala yung fire dahil busy tayo. And then, naaagaw ng mundo yung ating attention. Minsan nawawala yung fire sa ating devotion. Bakit?
dahil marami nakakagulo sa panahon po na ito. Ang sarap bumalik po doon. And then, pag-alis mo doon sa lugar po na yun, babalik ka doon sa iyong pinanggalingan. Doon ang tunay na battle. Kapatid, sa umaga po ito, it's not only physical illness, kundi spiritual illness and emotional illness no ang ina-address po ng Lord. And may the Lord bless you as you listen to this word. Alam po ng Diyos ang iyong kalagayan sa umaga po. Let's bow our heads. Let's pray together. Alam ng Diyos ang iyong kalagayan ngayong umaga. And God wants you to restore. God wants us to live again. And with the heart of God, with the hands of God, with the praise of God, matama po natin ngayong umaga. Kapatid, sa iyong kinalalagyan, kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos. Ikaw ang nakakaalam ng iyong kalagayan sa Panginoon. Pwede mo namang sabihin na okay ka lang. Pwede mo namang sabihin na nasa tamang kalagayan ka. Pwede mo namang bigyan. Wala naman nakakakita niyan, si Lord lang. At ikaw. Pero sayang yung pagkakataon sa buhay po natin that God is calling us na magpatuloy. God is calling us today. Sinasabi ng Diyos sa atin, kaya kong tanggalin kahinaan mo. Kaya kong pagalingin karamdaman mo na nagiging handicap mo kung nagpuyipigil sa iyo. Kaya mong alisin yung mga bagay na hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Kapatid, kaya ng Diyos. And may the Lord touch every one of us. Leaders, members of this church, tulungan tayo ng Panginoon. This altar is open for anyone, kung sino po sa inyo. Just come and let's pray to God. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan. We bow down and we humble before you, Lord. Because you are our God. You know everything in our lives. Lord, salamat po, mahal mo kami. Lord, salamat po, binigyan mo kami ng pagkakataon. Restore the joy of our salvation like David. Strengthen us once again, Lord. Empower us like your disciples. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Heal every sickness in our body. Emotionally, spiritually, physically. And Lord, help us to focus on you. Na yung buhay namin gagamitin namin sa paglilingkod. Yung katawan namin, Panginoon, iaalay po namin para sa inyo at gamitin nyo for your glory. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Yes, mabuti kami. It doesn't matter kung yung bilang po namin kakunti at wala yung iba namin mga kasama. As long as you are here this morning, yung pinaka-importanting presensya, Panginoon, ay kasama po namin ngayon. And we acknowledge your presence, Lord. You will do something. You can do something sa buhay
We are praying for ourselves. We are praying for our loved ones. And we are praying, Lord, for the church. In the name of Jesus, dalawin niyo po ang bawat isa. Palakasin mo ang bawat isa. Panumbalikin mo yung apoy at sigla. Bangunin niyo kami upang maglingkod sa inyo. Pagalingin niyo kami. At katulad po ng sinabi ni Propeta Isaias na inaalis po ninyo ang mga kahinaan at pinagagaling ang mga karamdaman. And through our Lord Jesus Christ, when He suffered to the cross, sinabi mo rin sa aklat ng Isaiah, Panginoon, kinuha mo ang lahat ng aming mga karamdaman at ang aming mga kahinaan ay iyo po inaalis. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. And I pray for this church, Lord, patuloy mong padaluyin ang iyong pong banal na presensya at ang iyong banal na Espiritu. Anoint us once again. Hindi ko po alam ano po yung mga prayers na mga kapatid ko sa aking harapan sa umagang ito. But Lord, lahat po kami lumalapit po sa inyo sa umagang ito. And I am praying, Lord God, for the prayers of my brothers and sisters in you. Lord, tulungan niyo po sila. I pray for every one of them. You know their hearts, Lord. You know their lives. And you know us, O God, sa aming buhay. Lord, tulungan niyo po kami. Gabayan mo po kami. Whatever distraction na pumagitna sa amin at sa iyo, Lord, wasakin mo po ito. Sirain mo po ito. Lord, linisin ko ang aming pong mga buhay. Patnubayan niyo kami. Ipakita mo sa amin ang iyong kalooban nang ito'y masunod sa aming pong buhay. Lord, bless mo po ang aming buhay. Isama mo po yung blessing. Isama sa blessing, Panginoon, ang aming pamilya. At dalangin namin maging ilaw kami at asin sa loob ng aming mga tahanan. Pagpalayan mo po ang bawat isa sa amin. Naway uuwi po kami na meron pong katagumpayan sa aming puso. Lord, it doesn't matter ano po yung aming pong mga nakaraan. It doesn't matter ano po yung aming kalagayan. Lord, kung yung may keto nga, pinagaling mo. Lord, yung malayo nga, pinagaling mo. Lord, yung may lagnat, pinawakan, pinagaling mo. Lord, yung may masamang espiritu at mga may sakit sa isang salita mo lang, pinagaling po ninyo. Right now, we are praying for healing in the name of Jesus, and we claim sa umagang ito ang kagalingan sa bawat isa sa amin, sa bawat kaluluwa, sa bawat buhay, sa bawat puso. Ang kagalingan ay maranasan po namin. At uuwi po kami na taglay namin sa aming kalooban ng tagumpay at maglilingkod kami sa iyo. Lord, pinagpipray namin yung mga kapatid namin nasa balik ng karamdaman. Sama-sama kami sa umagang ito na patuloy na nananalangin para sa kanila. We are praying in the name of Jesus para sa bawat isa sa kanila. We are praying for Kuya Crispin. We are praying, Lord, for Ate Lynn. We are praying sa lahat ng mga may sakit. Kay Pastor Dulce, doon sa mga bata, kay Alex, Panginoon, doon sa Silent Law, kay Pastor Alana. Lord, sino man may sakit, di ko nabanggit yung pangalan, alam po ninyo. Ganon din sa lahat ng mga may sakit spiritually. Ganon din sa lahat ng may sakit socially. Ganon din sa lahat ng may sakit emotionally. Whatever sickness ka, kuhanin po ninyo. Itapon po ninyo sa dagat-dagat ng apoy, Panginoon. Dahil yan po ay hindi dapat sa amin, kundi ang kagalingan ng kalakasan at kaayusan ng aming mga katawan. Kasayaan nyo kami maglingkod at magpuri sa inyo at itaas ang dakila mong pangalan. Salamat po sa umagang ito. Thank you for your word today. Alam ko hindi aksidente ang chapter 8 ng Matthew na ang dami po mga may sakit. But Lord, remind us, O God, na after this event, after this text, Panginoon, sa Matthew chapter 8, nandoon din yung paglilingkod sa inyo, verse 18 to 22. And help every people, help every Christian
buhay namin na maglilingkod patuloy sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you for your grace today. Thank you for your mercy and love. And thank you, Father, for this time that you have given to us. Allow us to serve you. Allow us, Lord, bring back the honor and glory to you alone. We love you.